Good day guys, so another tutorial tayo or ideas na i-share sa inyo, no? Ngayon naman regarding naman ito sa pagpalit ng rotor disc, no? So kailan nga ba dapat magpalit ng rotor disc at bakit at kung ano ang ikakabit na rotor disc. Okay, so meron tayong customer dito from Tarlac. So nagpa-PMS siya, nagpalinis siya ng radiator after a years, and then nagpapalit ng belt. Ngayon upon checking namin sa brakes niya, nakita ko yung rotor disc niya is kailangan palitan dahil nagkaroon pala to ng history ng pagkapudpud ng brake pad, sagad yung brake pad niya. So hindi sila nagpalit ng rotor disc or nagpa-resurface, kaya ngayon ganito yung itsura ng rotor disc niya. Pakita ko sa inyo. Okay, so ayan, tatanggalin yung gulong natin. Makikita nyo yung kanya rotor disc yan, napakalalim. Malalim na yung kain ng brake pads, no? Ngayon, kung titingnan mo sa side, ayan, so may labi siya. Ayan. May labi. Titignan mo sa top, makapal pa. Pero yung labi niya hanggang dito. Ngayon, bakit kailangan palitan? So, sasabihin ng iba dyan, dapat pa-resurface lang. Pero mayroon dahilan bakit kailangan replace na pag ganyan. Okay, so bakit papalitan? Papalitan natin yan dahil pag yan ni-resurface mo, lalong ninipis, no? So ito yung bago nating rotor. Makikita nyo ang kapal, no? Yan. Okay. Ngayon yung nipis ng rotor, pagka pina-resurface mo yan, meron niyang risk na pagdating ng pagnipis ng brake pad mo. So unlike dati, napapanipis mo pa yung brake pad mo na mas manipis. Pagka ganyan pina-resurface mo pa yan at halos na magpasa sa kalahati, ang mangyayari niyan, yung brake pad mo, magpapalit ka na ulit yan, hindi pa umabot sa kalahati. Dahil kung di mo pinalitan, malalaglag ang brake pad. Okay, alam ko may mga nakaranas na yan, nalaglag ang brake pad. At yung mga nakaranas na, comment down below para mapaniwala natin yung iba, no? Ngayon, regarding sa resurface, yan, marami dyan nakikita ko, konti pa lang yung gasgas or nakikita nung ibang mekaniko, may gasgas ng konti, ka-advise agad sa mayari, replace. Pero ito yung logic niyan. Magkano yung resurface? No? And then, magpapa-resurface ka, hindi naman original yung brake pad na ginagamit mo or magkakabit ka rin ng matigas na brake pad, ganun pa rin yun, gagasgasin niya pa rin yung inyong disc. Ang resurface, sabihin na natin na 900 ang isa. Okay, itong rotor disc nabili ko ng 1.2, bago na, makapal. So magpapa resurface ka pa ba? Ngayon, sa experience ko, sa mga customer ko o sarili ko sa sakyan, hindi ako nagpapa-resurface basta-basta. Ngayon, kung magpapa-resurface naman kayo or magpapalit kayo ng bago, dapat yan sabay lagi yung kaliwa at kanan. Kung nagpalit kayo ng rotor disc sa kanan, dapat sabay yung kaliwa. Kasi pag hindi nagpantay yung kapit ng brakes, mas maganda sa kanan, kakabigyan pa kanan kada magbe-brake ka. Kaya dapat sabay yan. Okay, so ngayon, paano ngayon natin papalitan yung rotor disc? Okay, so pakita ko naman sa inyo. Then mamaya, pakita ko sa inyo kung ano yung brand ng rotor disc na ginagamit ko. Then tignan natin kung ano meron itong urban na to. Okay, so ang unang tatanggalin natin dito is itong brake caliper, no? Para matanggal yung brake pad. And then itong bracket ng brake caliper. And then itong grease cap, yung nut, bago natin matanggal yung pinaka hub kasama na yung rotor. Okay guys, so sa pagkabit ng brake pad, ito nakakabit dito baliktad, no? So yung mga warning na yan, meron pwesto yan, no? Kung saan banda ilalagay ito. So
Ngayon nakita ko ito nasa labas sa mali. Okay, next, so tanggalin natin yung 12mm dito na bolt. Dalawa. So, sakap na tayo. Ito yung nut. Okay guys, so natanggal na natin. So ayan na yung rotor, then yung hub. So automatic yan, kailangan natin i-repack, no? Ayan, so yung bearing nya okay pa. And then yung original na bearing nya, yung pa yung nakakabit, no? So ang original na bearing to, yung ganitong model na 2007, Team Ken yan. Team Ken ang original yan. Then kung makikita nyo yung grasa nya, yan, original pa, kulay dilaw na yan. Okay, so lilinisin natin yan para diretso na ng repack bago natin hugutin itong rotor disc, no? Yan. Okay, so kailangan tanggalin yung bolt na yan. Okay, so 6 na bolt para matanggal yung rotor disc sa hub. Ayan, kung makita nyo sa likod nya, so ganun din, no? Napakagaspang. Then may labi na rin. Okay, so tanggalin na natin. Okay, so na-repack na natin. Hindi na natin ngayon kabit ngayon rotor disc. Okay, kumpleto na. Pwede na natin kabit yan. Okay guys, so ano ang brand yung ginagamit ko, no? Replacement. Kasi medyo marginal, no? Okay, so ito yung ginagamit ko. Power Plus. Okay, so yan yung part number. So yung brand na yan, matagal ko nang ginagamit. So may mga nakabitan akong UB Express. Matagal na. Matagal na nilang gamit. Halos the same ng original. So sa experience kasi pagka nakakita ko ng mga ganyang parts or nagagamit ko yung mga parts, sa long time experience, alam mo na kung yung mga tumatagal kahit replacement. Okay guys, so make sure na maigpit yung anim na bolt dun sa may rotor disc, dahil pagka lumuwag yan, maaaring malaglag or kumalso dun sa inyong disc. Okay, so buuin natin ngayon. And then, tignan nyo naman kung ano yung brake pad na ginagamit ko.
Okay, so kompleto na. Nakabit na lang yung gulong. Okay guys, so anong brake pad naman ang ginagamit ko dito sa Urban, no? So ito yung ginagamit ko. So Bendix. So sa Bendix kasi match yung kanilang bakal at saka yung pad. So sinasabi kong match dahil maganda yung kapit. Pero ibang brand ng sasakyan like Toyota, no? So hindi ko pwede yung Bendix. Kasi pag nag-init siya, halos di kumapit yung brake. So guys, kung talaga manipis na yung rotor disc nyo at malalim na, kung i-resurface, malaki mababawa, dapat magbago na lang kayo para quality.